walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, isa pang miracle fruit na marami ang Pilipinas, guyabano. I fully recovered from terminal stage of cancer. It's not a bird, it's a plane, it's a flying hospital at naglanding ito sa Pilipinas. This is a live surgery where... Oh, that's a live surgery actually. Amazing. Sasakyan ng masa na nagbagong bihis at mas pinabongga, tricycle. To press, door opens. Buhay koreksyonal at buhay ng mga Pilipinang ipinakasal sa mga Koreano sa nakalipas na 25 taon. Mga kwentong hindi ko lang ibinalita, kundi naranasan mismo. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. Accept the Peabody is Jessica Soho. They will be dedicated this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Maraming matatawag na miracle fruits ang Pilipinas. Mga prutas na sagana tayo, mayaman sa bitamina, mainam sa kalusugan, matamis na maasim, guyabano. Mabuto, makatas, malaman, ang lasa nag-aagaw na tamis at asim. Guyabano o sarsap sa Ingles. Sa Amerika raw ito nagmula, pero mga Kastila ang pinaniniwalaang nagdala nito sa Pilipinas. Kalimitang pinapapak ang hinog na bunga, ngunit pati pala hilaw na guyabano pwedeng pakinabangan. Nasasayangan dati si Aling Zeni sa mga bunga ng tanim nilang puno ng guyabano. Kahit daw kasi hindi pa ito hinog, naglalaglagan na. Kaya naisipan niyang mag-eksperimento. Ang hilaw na guyabano, binalatan, tinanggalan ng buto. Sunod siyang nagbati ng itlog. Tapos magbati ng itlog, lalagyan ng harina. Tinimplahan ng asin. At saka inilublub dito ang laman ng hilaw na guyabano. Iprinito. Ang resulta, fried guyabano. Nagulat ako nung matikman ko yung lasa, yung pala ay pwede. Nadiskubre rin ni Aling Zeni na ang hilaw na guyabano pwedeng gataan kapag kumukulo na ang sabaw. Pwedeng samahan ng dilis at dahon ng sili. Sarap na. Guyabano, ginataang guyabano. O, kain na kayo. Matamis-tamis. Masarap po. Subalit ang pinakamasarap sa guyabano, inumin, guyabano juice. Hahanap-hanapin ang sarap. Pwede rin itong gawing alak, guyabano wine. Mayaman ang guyabano sa vitamin B at C. Itong 100 grams na to, ganitong kalaki,
makapagbibigay ng 27 na milligrams ng vitamin C. Mapoprovide na niya yung about 36% ng kinakailangan niyang vitamin C for the day. Ayon mismo sa website ng Department of Agriculture, pwede itong gamot sa ubo at lagnat, ang dagta ng murang dahon. Pwede raw gamot sa tigyawan. Ngunit hindi lang daw mga simpleng sakit ang pwede nitong lunasan. Ang turing nga ng iba ngayon dito, miracle fruit. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating himpilang. Ang radio announcer na si Neneng Tiwana, 47 years old, guyabano raw ang nagpagaling ng kanyang mayoma o yung pagtubo ng bukol sa kanyang matris. At sa lahat ng mga counselor po na magtulungan. Kinakain daw niya ang laman nito at ang balat inilalaga para gawing tsaa. Sabi ng doktor sa akin na talagang dapat na akong magpa-opera. For the time talaga, takot ako sa, siyempre, malaking gastos. Pumasok lang sa isipan ko na uminom ako ng mga herbal talaga hanggang sa napag-isipan ko kumain ako ng guyabano. Hindi na ako dinudugo na before talaga. Grabe at talaga ang dugo ko. At saka yung lagnat ko, nawala. Pero kung nawala man daw ang mayoma ni Neneng, may paliwanag ang medisina. Yung edad niya na 47 to 48, bordering doon sa menopause. Yung myoma, isang klase ng tumor sa matris na hormone dependent. Kaya very commonly sa mga bata. Ngayon, kung inabot siya ng age ng menopause at nawala yung estrogen, maaaring iyon ang maging dahilan ng pagliit ng myoma, hindi doon sa mga iniinom na gamot. Ito pang isang mahirap paniwalaan. Ang guyabano raw, gamot sa cancer. Susunod, ginagawang shake ni Dr. Hernandez ang guyabano na iniinom niya 3 beses kada isang araw. Fully recovered from terminal stage of cancer.